Balik po tayo sa mga balita. Isa pang historical marker ang iginawad ng pamahalaan sa Iglesia ni Cristo. Ito'y sa Punta Santa Ana kung saan po nakatayo ang unang gusaling sambahan ng panganay na lokal na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Si Weng de la Fuente sa report. Dito sa Punta Santa Ana, itinayo ang kauna-unahang gusaling sambahan, unang lokal ng Iglesia ni Cristo. At sa pagkakataong ito ay binigyang pagkilala ng pamahalaan ang halaga sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa pamagitan ng paghahawi sa panandang pangkasaysayan. Sinaksihan ng mga historiador, ilang opisyal ng pamahalaan, gayon din na mga kaanib at kinatawan ng Iglesia ni Cristo ang formal na paghahawi ng tabing o unveiling sa historical marker ng unang gusaling sambahan ng unang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana. Pinangunahan ito ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng Iglesia ni Cristo, at Ginoong Regalato Trota Jose Jr., chairman naman ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Bago ang paghahawi ng tabing, nagsagawa ng masusing pag-aaral ang NHCP bago pinagtibay ang mga silitang ilalagay sa marker. Pagkilala rin anya ito ng gobyerno sa naging bahagi sa kasaysayan ng bansa ng edipisyo ng Iglesia ni Cristo. Kami tumulong sa pagkasulat ng teksto ng marker sa pagkapit ng marker. Yung pakay ng Pambansang Komisyon ay kahalagahan ng kasaysayan ng buong bansang Pilipinas. Kahit anong lugar na mayroong pangyayari o kapanganakan ng isang bayani, yan na po nilalagay namin ng marker. So, mga labanan, mga peace pact, mga wala pang Spanish period hanggang sa kasalukuyan, nilalagay namin ng marker. Bukod doon ay in-encourage namin po namin yung tamang preservation ng mga bahay, mga gusali, katulad dito na magandang estado ng paggagawa niya, na preserve pa kahit reward pa siya. Ang ganda po ng halimbawa sa ibang mga taong bayan na alagaan nila mga gusali nila. Kinilala rin ng mga historiador ang malaking kontribusyon ng lugar na ito sa paglago ng iglesia. Sinabi ni Professor Xiao Chua na kailangang alalahanin at balikan ang pinaguhugutan ng kasaysayan ng isang institusyon, at para hindi ito makalimutan, kailangan ng pananda na siyang ginawa ngayong araw. Bilang isang historiador, bilang isang Pilipino, ako ay masaya na maanyayahan, masaksihan sapagkat itong marker na ito ang nagpapakita ng unang punla ng Iglesia ni Cristo na pinaniniwalaan ng mga kaanib na muling lumitaw sa Pilipinas. At ang maganda ay ito ngayon ay isang pandaigdigang puwersa na nasa maraming lugar sa mundo. So kumbaga, ito yung dito unang ipinunla ang isang kultura na inangkin ng Pilipino, inari ng Pilipino at ikinalat niya sa buong mundo. No? Ang ating wika, ang ating pamana. Kaya ang gusaling iyon, ang marker na iyon, ang compound na ito, kung nasan tayo narito, kung saan una nagturo ang kapatid na Felix Manalo, ay isang pamana sa mundo. O kung may impact ang Iglesia ni Cristo sa bansa natin, ito ay dapat pahalagahan. Para naman kay Professor Vic Villan, isa ring historiador mula sa Universidad ng Pilipinas, dalawang bagay ang pinapakita ng panandang pangkasaysayan sa unang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana. Ito'y ang hamak na pagsisimula at ang naging tagumpay nito sa paglipas ng mga taon. Isa rin itong pamana na dapat pahalagahan. Paalaala ito sa ating hamak na simula. Pangalawa, paalaala din to sa atin para ipakita kung paano tayo nagtagumpay. And I think yung pagtagumpay dito talaga ang mensahe sa atin. Hindi yung hamak na kalagayan kundi paano natin itinawid, paano natin napagtagumpayan yung different challenges na to, at siya yung dapat ma-inculcate sa ating isipan, yung triumph, yung victory doon sa iba't ibang mga challenges na to. At ito yung lessons talaga, hindi lamang sa members, sa institutions, kundi even sa ating personal na buhay. Ang nililingon natin, paano tayo nagwagi sa mga labang ito. At yun doon natin hinahabi ang ating pagkatao,
yung ating pagkapamayan, yung ating pagka-Iglesia ni Cristo. Sa pagpasok sa loob ng museo, hindi maiwasang gunitain ang pagsisimula ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni kapatid na Cornelio Cortez Jr., INC Museum Director, yan ang mararamdaman ng mga papasok sa museo, lalo at pinanatili ang mga orihinal na gamit mula nang maitayo ito noong 1937. Pagpunta nila rito sa lumang kapilya na ginawa ng museo ng iglesia, para silang naglalakad pabalik sa panahon. Pagpasok nila sa lumang kapilya, madarama nila na parang nalipat sila ng panahon ng sugo ay nangangaral dyan sa lumang kapilya. Makapagte-trace back sila ng kanilang roots kung paanong ang pagsisimula ng Iglesia ni Cristo sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo ay tinulungan ng Diyos hanggang ngayon sa pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. Sa isang bahagi ng museo, makikita naman ang mga personal na gamit at iba pang alaala ng kapatid na Felix Y. Manalo na kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang marker sa Punta Santa Ana ang ikatlo sa historical marker na iginawa ng NHCP sa Iglesia ni Cristo. Una, ang sa birthplace ng kapatid na Felix Manalo sa Tipas, Taguig, at ikalawa ang centennial marker na nasa loob naman ng tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, tapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.